Akala nyo, ang FDA ay kakampi natin, nagkakamali po kayo dyan dahil lahat na ipapakita ko sa inyo ito. Okay? Yung mga kinakain natin. Naku, mga kapatid. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang problem po natin, mga minamahal, kaya maraming may sakit ngayon is because of a toxic environment at saka yung toxic food. Pero mag-start po tayo sa toxic environment, mga minamahal. Toxic environment muna tayo. Ayan, kung nababasa nyo, para po sa mga nasa cellphone lang, babasahin ko po para sa inyo to. Ayan, yan po ang tawag dyan ay PFAS, ano? So ang PFAS po is forever, also known as forever chemicals, ano? At ano po ba yung forever chemicals na ito? Ay mga kapatid, ito po yung ginagamit sa maraming mga miski na sa mga packaging, lalo na sa packaging ng mga pagkain. Okay, itong mga ingredients na yan, araw-araw po ay talaga pong lagi po na andyan yan, mga minamahal, ano? Ayan, no, yung Teflon, yung mga cookware na yan, yung mga styrofoam na yan, yung mga ginagamit na mga cup ni Starbucks, ayan po yan, ha? Meron pong tinatawag na PFAS yan. Okay, ang masakla po yung PFAS, mga minamahal, ay hindi po basta na-degrade ng environment. Ano? Okay? Hindi po na-degrade ng environment yan. Ibig sabihin, kaya po tinawag na forever chemicals yan. Ayan ay pag pumasok sa katawan mo, ay paikot-ikot lang yan. Ay mantakin nyo saan ginagamit ang PFAS sa aerospace, automotive, construction, electronic industries, at nasa tubig na raw po ito, nasa hangin, at saka nasa lupa. So ito po yung PFAS, mga minamahal, ayan yan, packaging. Nako, kwento ko lang ha. Alam niyo po ba yung ginagamit nyo na cup ng Starbucks? Okay? Alam niyo po ba yung ginagamit nyo na cup na Starbucks, yung mga maiinit na kape sa mga coffee shop, 'di ba? Kaya ito parang social ka pa no kapag bit-bit mo yung karton ng Starbucks, parang social ka, mga kapatid. Social po yung chemical na naandun, yun po yung PFAS. Ayan, kwento ko lang para mas malinaw sa inyo. Ito po yung lining na nilalagyan kasi yon. Kasi kapag karton lang yon, anong nangyayari sa kanya ay lalabas yung tatagas yung kape mo, right? So ang ginawa nila, may lining po yon na parang sa Teflon para hindi tumagas yung tubig. Unfortunately, mga kapatid, pag yun ay binuhusan ng mainit na liquid, ang nangyayari po doon, mahalo doon sa iniinom nyo. Okay? So ingat-ingat lang, huwag masyadong ito kami, pag ako minsan wala akong choice. Pupunta ako ng Starbucks, ala ako matambayan pag may client ako. No? Alam niyo in order ko ano? Chamomile tea. At saka yung chamomile tea na yon, mga minamahal, pinalalagay ko pa sa yon, sa mug. Okay, sa ceramic na mug. So gawin niyo po kung gusto niyo mag-coffee talaga, gusto mo talaga, then fine, palipat mo lang sa mug. Ha? Kasi kung hindi, umiinom ka nung PFAS, yung ating pinag-uusapan sa gabi na ito. So mga kapatid, yung mga microwave, I'm sorry, no? Kung meron po kayo microwave, sa akin, itapon nyo na po yan. Okay? Or pamigay nyo, kaya lang, kung ako sa inyo, tapon nyo na lang. Benta nyo, bahala kayo. Kaya lang, sinasabi ko nga po sa inyo, grabe po ang mga radiation niyan. Pagkatapos plus, ang gagamitin nyo po yung popcorn. Di ba? Ay, naku po, napakataho ko sa popcorn. When I was in a corporate, nagtatrabaho po ako as creative director, alam nyo po ba, naku, yung kape namin, yung nandun sa styrofoam, tapos ilalagay mo lang sa microwave. Diyos ko po, kaya pala sakitin ako noon. Abay nako, ganun pala yun. Napakadami palang toxins noon. Okay, yung mga mahilig po sa makeup, mga kapatid, lahat po yung mga cleaning products natin, lahat po yan, pati nga dental floss. Ano ba yan? Dental floss na lang. Meron pang PFAS. Alright, so toxic talaga yung environment natin. Now, eto naman yan. I-expose naman natin, mga kapatid, itong pinagagagawa ng FDA na to at saka yung food industry. Abay mga kapatid, sigurado ba kayo na nag-aalala sa atin yung mga yan? Meron lang akong gusto sabihin sa inyo, mga minamahal. Alam niyo po ba, yung mga doktor, yung mga scientists, yung mga bumubuo ng Food and Drug Administration, ng Big Pharma, at saka yung mga nasa health department na yan, pare-pareho sila rin yun yung mga doktor at saka mga scientists na yan, sila rin Ngayon, eto, tapos babanatan ka ngayon, mga kapatid, kapag meron kang ginagamit na natural, ano sinasabi? Kailangang lagyan ng no approved therapeutic claims. Sige nga po, mag-interact tayo rito. Mga kapatid, dito sa chat,
Ano ibig sabihin ng no approved therapeutic claims? Meron po bang kaya mag-explain? Sige po, i-type nyo rito sa chat or buksan nyo yung microphone nyo ngayon. Naka-open naman. Sino po ang gusto mag-explain kung ano ibig sabihin niya? Bakit nilalagyan yung mga natural na products ng no approved therapeutic claims? Meron? May gusto pong sumagot niyan? Grabe, di Ibig ba? Ngayon, sabihin, hindi po ito gamot. Kaya, ayan. hindi daw, baka nakakagaling. Yun ang ibig sabihin. Oh, grabe, 'di ba? Tama. And thank you for that answer, no. Tignan niyo tong mga kalokohan ng mga ito. Mga kapatid, yung tawa-tawa ba nakakagaling ng dengue? The answer is yes. Yung luyan dilaw ba nakakatulong sa may cancer? In fact, alam mo niyo may study pala na ang luyan dilaw is more potent and powerful than chemotherapy. Alam niyo ba 'yon? Oh, pagkatapos sasabihin nila ng approved therapeutic claims, o yung mga lagundi na yan, yung oregano na yan, napakaganda po sa pneumonia at sa ubo niyan. Pero no approved therapeutic claims. Pero teka lang, balikan natin kung totoo nag-aalala sa atin yung FDA. Uy, ano to? Tignan niyo yung ingredient ni Oreo. Okay, sige mamaya babalikan natin yan. Yan po yung mga ingredient na yan na nakikita niyo. Palm and or canola oil processed with alkali high fructose corn syrup, okay, soy lecithin, mga kapatid, artificial flavor are technically poison. Chemicals po yan eh. O teka lang, Brother James, di ba yung canola oil ano yan, natural yan mga kapatid. Didiscuss ko po kung ano yung oil na yan ha. Yung soy lecithin, akala ko no natural. So ang topic po natin para po mas aware kayo, ang sabi ng isang matalinong tao, pinanghihuhukay daw natin ng mga libingan natin ay yung mga kutsara natin. Kung Chinese ka, chopsticks. Kung nasa bundok ka yung kamay mo or yung bibig mo. Paalala lang mga minamahal, kung ikaw ay naparito para mag-aral tungkol sa health, kapag ka po meron na tayong chronic inflammation kagaya ng cardiovascular disease, mga kapatid, na stroke na po tayo, may cancer, autoimmune disease, may diabetes, kayo po ay nasa war zone na. Dahil chronic inflammation na po yan. Now, ang tinuturo ko po rito mga minamahal, akala kasi nila, oy, bumili ka lang nito, gagaling ka. Hindi po natin ginagawa dito yon mga kapatid ha. Meron po kayong dapat na gawin na dapat maintindihan pagdating sa health. Okay? Now, ito ang very concerning dito. Sabi ng isang isang magaling po na doktor to ayan, it's not only what you eat that kills you, it's what you don't eat. Hindi lang daw yung pumapatay sa atin yung kinakain natin, kung hindi, yung hindi natin nakakain. Now, may tuturo po ako sa inyo ha. Si Pastor Isaiah, mga kapatid, ikwento ko lang na mabilis para po sa mga first-timers. Kwento ko lang na mabilis sa inyo ng mga minamahal. Alright, para po alam nyo to, no? Kasi ipapakita ko na po yung update. Ayan, para po sa mga alam na to, nasubaybayan na po ito, no? Tignan nyo to ha, 3 million ang nagasto sa ospital, 2 years bedridden. May nangyari po ba sa sangkatutak na gamutan, na operasyon na ginawa sa kanya? May nangyari po ba? Ay mga kapatid, ni upo ay hindi po nagawa sa kanya sa loob ng 2 taon. At yung story po na yan, sabi ko nga po sa inyo, sa pagtuturo lang natin ng health and wellness, wala pa pong 2 weeks naglalakad na yan. At ipapakita ko po sa inyo ngayon yung update, kaya ako excited. Ay nako, sabi ko sa inyo, magtatalon po tayo sa maraming slides mga kapatid just to shorten the presentation. Again, for the first timers, kami po mga kapatid, hindi lang po kami nagkukwento rito tungkol sa gagaling ka, sa makakaligtas ka, or sa anumang mga bagay na yung parang hinuhulaan namin mga kapatid. Ayan po yung backup namin. At this point in time, ayoko na lang sabihing libo kasi baka hindi pa kayo maniwala. Ang kaya ko na lang sabihin sa inyo, yung documented, ay naku po, hundreds and hundreds na po ng mga testimony na kagaya niyan. Para po sa mga first-timers, marami na po kaming naligtas na puputulan ng paa, idadialysis, nagdadialysis, nagpa-chemotherapy, stage 4, stage 1, kahit ano, hanggang stage 5, yung mga hindi daw gagaling na mga sakit, lupus, psoriasis. Mga kapatid, ang gusto kong ipaunawa sa inyo, ang Diyos ay talagang nagpapagaling hanggang ngayon. Yun po ang sana naintindihan nyo rito. Alright, so ang ating pag-uusapan mga kapatid, mga totoong tao ito, powerful testimonies at saka yung mga heroes, ito po yung mga tao na nag-share. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, talagang
makatulong tayo sa paraan na yon. Now, marami pa po tayong patotoo rito. Like for example ito, yung kay Pastoral Leonila, no? At ang nakakatuwa, alam nyo ito. Usually, di ba, pagka ang gamutan sa ospital, napakamamahal. Tama po ba? Napakamamahal po ng paraan ng gamutan sa ospital. Ayan po si Pastoral Leonila. I think nandito pa nga po si Pastoral Leonila na talagang sinabi ng doktor hindi na siya gagaling eh. Ito po ay bumubuga ng dugo. Okay, mga kapatid. Talaga pong talagang hirap na hirap si Pastoral Leonila at ang nakakalungkot yung doktor ay wala man lamang pong gahibla ng pag-asa na ibinigay. Ang sabi pa sa kanya ng doktor, hindi na siya gagaling, pero pinainom pa rin siya ng sangkatutak na gamot na naging cause para hindi siya makatulog. Ay, pero mga kapatid, napakaganda po ng patotoo. Mamaya po, tignan ko lang kung si Pastoral Leonila nandun. Pagsalitain po natin para sa kapurihan ng Panginoon. Alright, now moving forward, mga kapatid, ayan, at marami pa po tayo. Ito po yung common na mga problema ng mga tao, no? Alam nyo ba, ang number 27 cause ng death ng mga Pilipino ay suicide. Alam nyo po ba yon? Grabe po ang mental disorder ngayon sa mga kabataan. Hindi po ang nagsusuicide matatanda, mga bata. Ito, literal na bata, 8 years old, 9 years old, 13 years old, 15 years old, 18 years old. Yun po yung nagsusuicide ngayon. Alam niyo po ba ngayon? Alam niyo po ba na ganun ngayon na nangyayari? Kaya nga po mga kapatid, mahalaga po itong ating pinag-uusapan. Now, eto na po, napakita ko lang yung update para po ma-excite kayo, no? Yung ating sinara na si Pastor Isaiah. Mga kapatid, okay, 2 years bedridden, 3 million ang nagastos sa ospital, ni biling, ni upo, hindi po nagawa sa ospital yan. Pero eto na po siya ngayon, mga kapatid. Pakita ko lang sa inyo, ha. So, ayan yung kanyang condition before, 2023, makita nyo, halos naka-life support na lang po si Pastor Isaiah. Pero tingnan nyo to mga kapatid, ha. Ayan po yung time na makikita niyo po dito. Ayan o, diba? That is, ala pang 2 weeks to mga kapatid, Ayan o, pero ito na po yung pinakabago, mga kapatid. Mga minamahal, buhay ba ang Diyos? Hindi po nakakagalaw yan sa ospital, mga minamahal. Ayan na po si Pastor Isaiah. Kaya po importante yung ating pag-uusapan ngayon. Napakabuti ng Panginoon. Alam niyo, hinihintay ko na lang po mag-preach ulit si Pastor Isaiah. At excited na kami dyan. Sabi ko nga po sa inyo, marami po kayo makikita rito na masasabi mong, teka lang, himala ito Himala, dahil totoo po yun, naghihimala pa rin ng ating Panginoon. By the way, nandito po pala si Pastora Presi. Ayan, yung asawa ni Pastor Isaiah. Sige po. Tingnan ko lang kung naka-ready sila. Pabatiin ko lang po. Yung patotoo kanina. Ayan. Ayan. Para makita nyo mga kapatid, hindi po tayo nag-iimbento rito. Pastora Presi, sige nga. Teka, check ko lang kung maano ko tong Ayan. Baka nandito si Pastor Isaiah. Ayan. Pastora Presi. Nandiyan ka po ba ngayon? At para makita naman ng audience natin na itong ating pinag-uusapan dito, hindi po natin iniimbento yan. Okay? Andito po ako. Ayun! Pastor Isaiah. Teka lang. Asa na nga ba yan? Okay, saglit lang po ha. Ayan. Alright. Mga minamahal. Woo! Purihin ng Panginoon at buhay pinagaling. Grabe. Pastor Isaiah, nako, I'm so happy po. Grabe. Thank you. Ayan, nako. Ako po'y excited na bumalik yan. Napaka po na man of God niya. Napaka-dedicated na man of God. Kaya po ako'y masaya. Pastor Isaiah, ang gusto ko, nagta-travel ka 100 years old sa buong mundo. Umiikot ka. At yung patotoo mo, di ba? Ayan. Opo. Ayan. Salamat, nako. Ako, I'm so happy. I'm so happy. I'm so really happy. Ayan. So, Pastor Isaiah, sige. At tayo po na-update tayo. Pastor Presi, salamat po sa buhay nyo. Panginoon, kompletuhin mo na. Ayan, si Pastor Presi po. Naku po.
Tignan mo, Pastor Ises, napakaswerte mo. 'Di ba? May angel ka. Ate Presi, bumati ka nga, Pastora. Magandang gabi po sa lahat. Magpapasalamat po ako sa Panginoon kasi patuloy na ginagamit ng Panginoon ang produkto ng Live Good para po lumakas si Pastor. Yun po ang pinaka ginagamit niya para patuloy siyang makalakad. Kasi talaga po noon, ibinabangon ko siya, inaalalayang tumayo. Pero ngayon po, kusa na siyang nakakabangon, kusa siyang naglalakad. Nung pong yung mga picture po niya na hindi ko lang po kasi nakaka-upload ngayon. Nung po isang beses lang po siyang maglakad sa isang araw na iniikot niya yung aming compound. Pero ngayon po maga po tapos sa hapon naglalakad na din po siya. Mag-isa na lang po siyang naglalakad, hindi ko na siya binabantayan. Tinitingnan-tingnan ko lang po kasi dadalawa lang po kami dito sa bahay. Kaya habang gumagawa ako sa mga tungkulin ko dito, siya naman po naglalakad. Hindi na ako nag-aalala na baka siya madapa, kaya niya naman pong maglakad mag-isa. Tinitingnan-tingnan ko na lang po. So, purihin po ang Panginoon. Basta patuloy lang po namin ginagamit, patuloy po kaming gumagamit ng Live Good product. Purihin po ang Panginoon. Wow, grabe. Ay, nako, alam nyo guys. Kaya po ito'y 15 taon ko na pong ginagawa to bago pa si Live Good. 15 taon at hindi po ako nagsasawa hanggat may gumagaling. Hindi ako magsasawa, mga kapatid, kahit anong mangyari, tuloy-tuloy po itong mission na to. Okay? Salamat, Pastora Presi. Ayan, Pastor Isaias. Nako, I'm really so happy. Ayan. At mga kapatid, tuturo natin yung process na ginawa ni Pastora Presi mamaya, ha? Para po makita nyo na meron tayong gagawin. Meron po tayong responsibilidad na gagawin. Ano? At yun yung ituturo namin. Hindi po magic. In fact, I am encouraging you, mga kapatid, nakapost po yung buong patotoo ni Pastora Presi, ni Pastor Isaias dun sa ating sa Lion of Judah Health Forum at saka dun sa FB page natin, yung Marcel James. Andun po yung buo at maiiyak po kayo sa storya na yan. Ito po ay storya ng pananampalataya at pagmamahal ng Panginoon, of course, at saka yung mga tao na malapit sa atin. In this case, si Pastora Presi. Iba po pag may angel ka na ganun eh. Iba po yun eh. No? Alright, nako, saya ko talaga. Grabe, thank you Lord. At ituloy po natin ito. No? Oh, alam nyo ba pagka umiinom ka lang ng tubig na filtered water, tapos nasa labas ka ngayon mainit, ay prone po kayo sa stroke tsaka sa atake. Kasi ang magpoprotekta sa atin mga kapatid, okay, number 1 yung magnesium, no? Kaya yung may mga magnesium supplement dito, yung mga first timers, puntahan nyo na yung mga nag-invite sa inyo, bumili kayo ng magnesium please. Tapos dagdagan mo ng trace minerals. Kumpleto ka na. Okay? Alam nyo ba ano sinabi kanina yung pinakita kong slide? Ang isang dahilan, mga kapatid, ba tayo nagkakasakit, hindi lang dahil sa kinakain natin, kung hindi, dun sa hindi natin nakakain. Malinaw yun ha? Kailangan kumpleto siya eh. Now, Brother James, meron naman akong from A to Zinc. Naku, hindi ko na i-mention yung pangalan. Vitamin. From A to Zinc. Mga kapatid, may binders po yung mga multivitamins na nasa mercury ha? At nakaka-cancer po yun. Di ba ang pumapatay nga daw sa atin ay mismong kinakain natin. Pero mga kapatid, don't lose heart dahil ang magpapagaling din naman sa atin yung kinakain din naman natin. Alright? Ayan, sige. Iano ko lang po. Switch lang tayo ng slide dito. Ayan. So, hold on. Switch lang tayo ng slide. Talagang nakakatuwa. I hope we're learning so far. Pero ako talagang sobrang blessed na blessed ako tonight. Sobrang blessed na blessed ako tonight. Dahil po sa patotoo ni Pastor Isaias, talagang purihin ng Panginoon. Alright, so ang una mong gagawin mga kapatid, kumain ka ng isang basket ng gulay, ng prutas, ng berries, ng herbs. Siyam na mangkok. Sino po makakain nun? Ay wag niyo pong kainin yung basket, ha? Ay mahirap pong matunaw yung basket. Ang kakainin niyo yung prutas lang, ha? Lilinawin natin, ha? Baka sabihin niyo si Brother James, yung napakain kami ng basket. Ayan, sige, para hindi tayo masyadong seryoso. Right.
So anong gagawin natin? So meron po akong papakita sa inyo mga kapatid at ito po ay walang iba kundi yung Super Reds. Yan. Dahil wala naman po tayong choice na eh. 'Di ba? Wala na tayong pagpipilian. Hindi ka naman nakakakain ng ay ito, alam nyo, maganda po yung barley grass ha. Alam ko po sikat 'yan. Pero tignan nyo, pag bumili ka ng Super Reds ng Live Good, kasama na si barley grass. May pomegranate pa ay para po sa ano yung prostate cancer po yun ano, tsaka pampaganda po yun ng blood circulation. O may grape seed, may beetroot, yung beetroot po para sa cancer yan. Imaginein mo, sama-sama na yan. Guys, ang presyo po nito sa market is 4,500 ha, yung katapat niya. Pero pagka nagpa-member po kayo, abay napakamura lang yan. Kaya if I were you, yung mga na-invite po rito, punta po kayo doon sa mga members nyo ha, ay sa nag-invite sa inyo dito or yung coaches nyo. Ay nako, wag na po kayo mag-isip. Kasi wala tayong kinakain. Sabi ko nga sa inyo, isang dahilan kung bakit ang tao ay nagkakasakit at nang namamatay ng wala sa oras, kulang yung kinakain. Alright. So, ito naman, yung susunod ano, para alkaline po yung katawan natin is yung barley grass. Meron na naman, no? Oat grass, chlorella, spirulina. Guys, pang-detox po yan. Di ba pinakita ko sa inyo yung PFAS kanina? Lahat ng hinahawakan natin, alam niyo yung polyester pala na damit. Ano? Well, paki-confirm nga po ito kasi ito pala ay may formalin. Ano? So, wala ka nang magagawa. Polluted na, toxic pa yung paligid mo. Now, ang nakaka-address po ng toxins na yon, makaka-neutralize ng mga toxins sa katawan natin is spirulina. O pero na andyan na, ay grabe po yan. May wheatgrass pa. Familiar kayo dyan, right? O, kaya kailangan na po natin, supplementation na po is not an option anymore. Kailangan nyo na po mag-supplement. Now, saka ko na po i-discuss yung mga benefits ng, for example, sige, banggitin lang natin yung barley grass. Ito yung sikat na sikat eh, no? So, rich in amino acids, ano? Ayan, yung building blocks po ng katawan natin yan. So, kailangan natin yan, mga kapatid, ano, laging meron tayo niyan. Kaya pala talagang sikat nga yung barley sa ibang company, no, meron yan. Pero imagine niyo yung barley na yan, kasama pa rito. Yung kasi isa lang eh. Guys, ayan, kasama na. At saka alam nyo, ito 2,000, I think 2,100 pesos lang to, no? Mahaba-habang inuman na po yan. Mag-invest po tayo sa health natin. Alright? Now, eto na. Mamaya, papakita ko, may importante ako papakita sa inyo dito, no? Bakit importante itong mga sinishare natin. So, kailangan po ay alkaline po yung katawan natin, ano? Yung blood environment natin. At ang nakakagawa lang po nun, super berries. Okay? Super berries, herbs, nitrates, ano? Ayan, yung mga pinakita ko po sa inyo, yung super red, super greens. Ayan, may papakita po ako sa inyo rito. This is a study from Dr. Marshall Vega, no? Kapag ang katawan mo pala, okay, kumakain ka ng super berries, yung dark green na gulay, okay, ang nangyayari nag-increase ng nitric oxide mo. Mamaya, nagkwento ko bakit importante yon. At saka, ikaw ay may trace minerals, ano? At saka meron ka minerals, saka trace minerals. Ang kailangan pala, mga kapatid, kailangan maganda yung level ng alkalinity sa katawan natin. And the only way you can do that, hindi iinom ng alkaline water. Uminom ka ng mineralized water. That's one solution. Number two, super berries or yung super red, super greens. Yan ang mga solusyon dyan para maganda ang katawan natin, ang levels ng alkalinity. Bakit importante yon? So this is a research about alkalinity. No? So yung tao na to, dikit-dikit yung red blood cells niya. Kitang-kita nyo rito, malapot ang dugo. Pag ang dugo mo hindi nagsisirculate at malapot katulad niya, naku, nandyan na po lahat ng virus. Diyan na magbi-build up ang cancer, magkakaroon ng mutation, ano? At yung virus po, madali kayong madadapuan ng COVID, ano? Yung kung anumang virus ang ilalabas nila. At tingnan nyo, may cholesterol build-up. Ang dugo pala na mahina ang circulation, madumi. Para palang kanal yan na hindi nagsisirculate yung tubig. Now, ang ginamit po nito, hindi binigyan ng doktor ng gamot. Mataas kasi yung lagnat niya. No? Hindi binigyan ng gamot. Ang binigay po dito ay super berries. Aba, nagulat yung doktor, 24 hours, luminis yung dugo, nabawasan na yung bakterya, pero umpisa pa lang naman yung cholesterol build-up, pati yun na-address. 24 hours. Ha? 24 hours. Remember, super berries ginamit dito. Ha? Pagdating po ng around 5 days, ano, yan, maganda na yung blood circulation, ano? At pati yung uric acid crystals, bakit na-address? Di ba iba-iba yung gamot na yun eh? Iba-ibang gamot yun. Okay, bacteria, uric acid crystals, cholesterol, iba-iba yan eh. Pero pagdating na ikapitong araw, ang kinakain nito super berries ha. Ito yung white blood cell
sinimulan niyang patayin yung cause ng kanyang mataas na lagnat, which is yung fungus. Mga minamahal, tingnan nyo, kitang-kita rito, walang ininom na gamot to ha. Bakit na-correct yung kanyang lagnat, yung kanyang sakit? Super berries lang ang kinain eh. Hindi tinigilan ng white blood cell hanggang di niya napapatay. Alam nyo, ganyan pala ang immune system. Guys, kahit anong sakit, cancer, diabetes, lupus, kung ano man yung sakit na meron dyan, ang kailangan lang itama natin yung immune system mo. Kailangan makorek natin yung immune system mo. Lumakas yung immune system mo. Kasi, sabi rito ni Dr. Otto Warburg noong 1931, dahil hanggang ngayon, mga minamahal, 2025 na, walang gamot ang cancer. Wala. Ang way lang pala para gumaling ka sa cancer or mailagan mo ang cancer ay kailangan alkaline yung blood environment mo because no disease, including cancer, can exist in an alkaline environment. Oh, ganda, di ba? O kaya mag-invest na po kayo, guys. Especially yung Super Reds. May testimony po tayo ng mga Super Reds, ano? Yung mga may frozen shoulder. Okay, tsaka yung energies mo, no? Energy levels mo. Now, again, alam nyo ba pag pinawisan ka, nauubusan na ng minerals yung katawan mo? Lumalabas na po yung mga minerals mo dyan. Yung mga trace minerals sa binanggit ko, lumalabas na po yan. Tapos iinom ka, dead water. Bali, wala. Hindi mo ni-replenish yung katawan mo. Kaya kailangan meron ka nung dropper. Ngayon, okay naman, ay alangan namang uminom ka maghapon ng Super Red, Super Green. Siguro uminom ka lang ng tanghali or yung part ng merienda mo kung may ginagawa ka pa, no? Pero hindi mo naman gagawin na uminom ng Super Red kasi mauubos yun. Ipa-flash out lang ng katawan mo yung sobrang vitamins nun. Kaya kailangan po yung mineral drops is your best bet para tuloy-tuloy po yung nutrition sa katawan natin. Ano? Hindi tayo nadideplete. Okay. So, tuloy natin ito, no? Alright. Ayan. Again, pasensya na guys for a very lagi na akong nanghihingi ng sorry rito, no? Kasi nakakailang adjustment po tayo ngayon, ano? At nagdadagdag tayo ng gamit. Alright. Okay. Ito na. Susunod po mga minamahal. Kailangan nyo po meron kayong fish oil. Kailangan nyo po may fish oil kayo, please. Okay? Talagang ano na po, wala na tayong magagawa. Tingnan nyo yung fish oil na yan. May turmeric po yan. Sabi ko nga sa inyo, yan ay napakaganda sa cancer. Okay, sa mga malapot ang dugo, sa mga high blood, sa mga may high cholesterol, alam na po yan, napaka-effective niyan. Meron siyang coenzyme Q10, ano, para sa heart po yan. Uy, may garlic pa. Sinisigurado na maganda yung consistency ng dugo mo, maganda yung blood circulation. At kung ano po yung sakit natin, nare-reverse po kahit nga po yung diabetes. Mga kapatid, walang ibang way para gumaling ka sa kahit anong sakit kundi gumamit ka ng high quality na supplements. Kumain ka ng tama, umiwas ka sa mga fast food, sa mga junk food. That's the only way that your body can heal. Alright? Congratulations po sa mga mahilig kumain ng isda. Huwag lang po yung yung walang kaliskis. Yung galunggong ay walang kaliskis yun eh. Huwag po kayong kumain nun ha. Kumain kayo may kaliskis. Huwag naman po yung bangus sa tilapia. Maliban na lang kung nahuli sa dagat. Ayan, dalagang bukid, I think, aswos, no? Alright, ang susunod pong importante, by the way, para po sa mga, mga gagamitin nyo na pangluto, pang deep fry, please, ang gamitin nyo po ito, yung nakikita nyo, screenshot nyo na lang ha. Yan po ay healthy po yan. Yan ang mga pang deep fry. Huwag kang magdi-deep fry, okay, ayan, yung mga oil na ito, no? Tapon nyo na po yung mga oil na yan. Toxic po yan. Ayan po yung merong produktong petrolyo. Ayan po yan. Literal po yan. Okay? So ito po yung gamitin natin. Now, please, bumili po kayo ng supplements dito sa mga nandito, yung mga coaches na taga-Live. Huwag kayong basta bumibili sa supermarket. Kagaya nito, mga kapatid, calcium citrate. Parang natuwa ka, meron pang zinc, no? May vitamin D3. Wow, kompleto na. Ang problema dyan, kay Kirkland, meron siyang pyridoxine hydrochloride. Ano po yan? Okay, yan po ay synthetic na vitamin B6, mga kapatid, at yan po ay galing hinango sa petroleum ester, hydrochloric acid, at formalin. Saan po ginagamit yung formalin? So bumili po kayo ng high quality na magnesium sa mga nag-invite sa inyo. Please. Ayan, wag na po kayong magdalawang isip. Ang dami na, eto ha, pagka may magnesium ka,
natulog ka, ang sarap ng tulog mo sa Magnesium Plus, ang atake po ay nangyayari. Alam niyo ba, ang atake nangyayari alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw. Bago ka matulog, uminom ka ng magnesium. Napakasarap ng tulog mo. Protektado yung ugat mo. Protektado yung puso mo. Okay? Unahin niyo po yun ha. Ang number 1 killer pa rin, atake sa puso. Okay? Or sakit sa puso. Ha? Yun ang number 1 killer. Kaya dapat may magnesium ka. Hindi pwedeng wala. Okay? Trace minerals, yun yung backup mo. Okay? Backup lang yun. Pero kailangan mo talaga ng magnesium. Alright. So, ayan ano. Ayan. Sige. Ulit ano. Alright. Bakit tumatalo ng aking slide? For some reason. So, mga kapatid, ito ha. High quality po yan, guys. Kaya gusto ko yung sa Live Good. Actually, ginagamit ko yung sa healthy options. Hindi masyadong tumatalab. Pero nung ginamit ko po ito, grabe. Ang sarap ng tulog ko. Or tsaka malinaw po yung panaginip. Alright, para sa puso talaga yan. Yung ibang mga scientists, ang tawag po dyan ay battery ng heart. Ano? Ikaw nga, pagka nalulobat yung cellphone mo, nagpapanik ka na eh. How much more yung puso natin na kahit isang beses hindi nagpahinga yan. Kailangan na po ng backup, guys. At ang maganda rito, malaking tulong po ang magnesium, vitamin D3, K2, babanggitin ko mamaya, para sa may mga kidney failure. At para sa mga may sakit sa puso. Nakita niyo po yung nangyari kay Pastor Isaias, no? Alright. So, ang magnesium pala is the master mineral that controls other minerals. Bakit importante ang trace minerals? Parang ganito. Imagine niyo yung magnesium sa yung conductor at ang orchestra yung trace minerals at saka yung mga vitamins. Mga kapatid, pag kulang ka rin ng trace minerals at saka vitamins, ano ang i-conduct ng magnesium? Ano yung gagamitin niya para i-push yung katawan mo na gumaling? Wala, di ba? So, kailangan pa rin natin combination, guys. Now, ang kalaban po ng mga supplement na iinumin nyo, kahit bumili ka pa ng Super Red, Super Greens, nagmamagnesium ka pa, pagka mahilig po kayo rito, baliwala. Sinasayang nyo po yung binili nyo. Sinasayang nyo. Signs na kulang ka ng magnesium. Signs. Tignan nyo to. Ayan po, meron ka ba niyan? Para kang balisa, kagigising mo lang, parang balisa ka na, mahina ang buto. Okay? Hindi ka nakakatulog. Yung postmenopausal syndrome, ano? Tsaka hormonal imbalances, abnormal heart rhythm, ano, yung arrhythmia, muscle tension, spasms, nervousness. Kung may ganyan ka, mga kapatid, kayang-kaya po ng magnesium yan. Now, papaspasan natin ng konti dito, ano? Ang susunod na kailangan mo, ito yung dalawang major na supplement na kailangan mong bilhin. Magnesium, vitamin D3 kung wala kang pera. Alright. Lagi ko pong ine-explain to, ang vitamin D3K2 po ang responsible sa production and maturation ng cells. At siya yung nagsasabi, okay, itong cell na to papunta sa heart cell to, itong cell na isa na to papunta ito sa brain cell, yung isa heart cell, yung isa bone cell, and so on and so forth. Yun po yung trabaho ng vitamin D3. Ngayon ito problema. Mga kapatid, di ba? Hindi ka na nga naaarawan, paglabas mo naka-sunblock ka pa. Mga kapatid, delikado po yun ha. Dahil pagka kinakapos ka pala ng vitamin D3, hindi po totoo yun. Magkakaroon ka ng skin cancer sa araw. Ay, hindi po totoo yun. Mga kapatid, kapag kulang ka ng vitamin D3, in fact, dun ka magkaka-cancer. Pagka hindi ka naaarawan at kapos ka sa vitamin D3, ay nandyan na po ang simula ng mutation ng cells or start ng malignant cancer. Para maintindihan nyo gaano ka-importante ang vitamin D3. Para maintindihan nyo lang ha. Bukod syempre, ito po ay pampatibay ng immune system at saka ng buto in combination with other supplements din. Ano? Now, meron akong good news sa inyo rito. Ito po yung top 10 deadliest cancers. Ano? Ayan. So, lung cancer. Nakikita ko pong uso ngayon yung sa lung eh. Sa lungs eh. Ang dami pong may pneumonia ngayon. Diniscuss ko po ngayon na nilalason po yung hangin natin ha, sa last presentation natin. Balikan natin next time. Okay, ang pinakamarami, ito nakakalungkot eh. Ang breast cancer po at saka yung prostate cancer, madali pong i-treat yan kapag po naunahan natin or alam nyo yung gagawin. Ang malungkot, ang dami pong namamatay ngayon sa breast cancer. Sa prostate cancer, ang dami namamatay. Samantalang sobrang treatable po yan. Okay, ito po yung 10 klase ng cancer mga kapatid. Good news, kapag kami vitamin D3 ka, 7 sa mga pinakadelikadong cancer mga kapatid, ay pwede kang gumaling or maiilagan mo. Alright?
So matatapos na po tayo. Banggitin ko lang po ito, no? Kasi ito na po, nag-announce na po ng panibagong pandemic. May papakita ko sa inyong data rito. Marami po akong research na kagaya niyan. Alam nyo ba na kapag ang isang tao kumpleto ng araw or kumpleto ng vitamin D, hindi siya basta tinatamaan ng virus. At yun po, ito, kwento ko lang to, mabilis na lang, ano? Meron po akong study niya, may data ako niyan, ano? So, I think may 7 states sa US, including Nebraska and Idaho, na hindi nag-implement ng lockdown. Alam niyo ba yan? Hindi nila sinunod yung gobyerno. Okay? May social distancing kung gusto mo. Kung ayaw mo, pwede rin. Magmask ka o hindi ka huhulihin. Mga kapatid, maluwag. Bukas yung mga establishments. Bakit sa kanila yung pinakamababa na cases ng COVID? Isa pa, kung na-COVID man, ang bilis lumalabas ng ospital. Compare natin to sa New York City. New York City ay isa sa pinakamaraming namatay sa COVID. Samantalang ang New York City, dala-dalawa yung mask, nakakapote pa nga sila para bagong maakap yung anak mo Tama? Nakakapote sila Sabi ko nga, ano ba to? Pagkatapos sila yung tadtad ng bakuna, sila yung hindi lumalabas, naka-lockdown, sila yun Bakit sila ang may pinakamaraming namatay dahil sa COVID? Ang reason, mga kapatid, alam nyo, wala silang vitamin D. Hindi sila naaarawan. Dahil ang araw pala, ang vitamin D, ay malaki pala ang kinalaman sa immune system mo. Kung hindi ka naaarawan, mga kapatid, sorry ha, babagsak ang immune system mo. You need vitamin D3 for that. Alright, so I'm almost done, ano? And I hope, mga kapatid, tayo ay natuto dito sa ating pinag-uusapan, ano? Ayan naman yung study, pwede nyo pong hiramin sa akin if you like, ano? At dito ako matatapos.